Magandang araw po sa inyong lahat. Lalong-lalo na po sa inyo, Sir Blair. Ako nga ho pala si Paulo. Sumusubaybay sa mga kwentong katatakutan at kababalagan na inyong ibinabahagi sa inyong YouTube channel. Totoong nagbibigay po ito ng aliw sa gaya naming mahihilig sa ganitong klase ng kwento. Kaya naman po, naisip ko pong ibahagi na rin ang kwentong hindi ko inaasahan na mangyayari sa akin. Nagtatrabaho po ako sa Maynila dahil dito ko piniling kalimutan ang mga hindi magagandang nangyari sa buhay ko. Dito ko rin po nakilala ang isang taong naging malapit kong kaibigan, si Alan. Dahil matagal na akong hindi umuwi ng aming probinsya, ay nagplano akong umuwi para magbakasyon. Nang malaman yon ng kaibigan ko, ay nagpumilit siyang sumama sa akin. Ayoko sana, pero nakiusap siya dahil nais din niyang makarating sa ibang probinsya. Kaya naman, laking pasasalamat niya. Pero ayos na rin nakasama ko ang kaibigan ko dahil hindi ako makakaramdam ng inip sa aking biyahe. Chong, pagkarating natin sa probinsya ko sa Mindoro, ipapasyal talaga kita sa napakagandang dagat namin doon. Uy, gusto ko yan para makapaligo ako sa dagat. Teka, madami bang magagandang chicks sa inyo? Ikaw talaga, Chong. Di talaga mawala sa isip mo mga magagandang chika, babes, ha? Kaya kayo naghiwalay ng dating kinakasama mo dahil sa pambababae mo Chong, alam mo kasi, silosa lang talaga yun si Perla Buti nga't hiwalay na kami. Wala nang pipigil sa mga gusto kong gawin. Kung nagkataong kami pa ni Perla, naku po, tsak na hindi niya ako papayagan sumama sa'yo na pumunta tayo sa Mindoro. Siyempre, malamang iisipin na naman nun na mambababae ka. Kasalanan mo din naman, pare. Ipinagsabay mo sila ni Christine. Iyon, nag-alsa balutan tuloy. Hindi ko talaga gusto ang Christine na yun. Laro-laro lang naman yun Kahit si Perla, di ko rin siya gusto. Sinong gusto mo? Di yung unang nagpatibok ng puso ko nung nasa high school pa lang ako. Si Sally. Hindi ko pa nga din siya nakakalimutan hanggang ngayon Anak ng tokwa, nagpapatawa ka ba, pare? Ang tagal-tagal na nun. Isa pa, may asawa na si Sally. Pare, ewan ko ba pero palagi ko pa rin siya naaalala hanggang ngayon Hindi ko pa din nakakalimutan ang pinagsamahan namin noon. Kaya ba hanggang ngayon, hindi ka pa nagseseryoso sa mga babae? Ganun ba? Siguro, dahil hindi ko pa nahahanap ang babaeng kagaya ni Sally. Kapag napupunta talaga kay Sally ang usapan, sumiseryoso ka bigla. Siyempre naman. Hanggang ngayon, mahal ko pa rin siya Kahit na marami ng babaeng dumaan sa buhay mo, mahal mo pa rin siya? Oo, pare. At alam mo, ikaw man, hindi mo pa nakakalimutan si Maria, di ba? Paano mo nalaman ang tungkol kay Maria? Wala naman ako nababanggit sa'yo tungkol sa kanya. Natatandaan mo ba, nung nalasing ka sa bahay ko? Sinundo ka dun ni Lorna dahil sa kalasingan mo. Nung inaalalayan ka na niya para tumayo, nahulog ang wallet mo sa bulsa mo. Tapos, pinulot yun ng asawa mo. Pero dahil sa sobrang lasing mo, hindi ka na makatayo na maayos. Natumba ka, nabunggo mo siya. Ayun, doon nabitiwan ni Lorna ang wallet mo. Nahulog yun sa sahig. Doon ko nakita ang litrato ni Maria. Pero bakit walang binanggit si Lorna sa akin? Siguro dahil ayaw niyang mag-away pa kayo. Saka alam niyang kaunti na lang ang ilalagi niya sa mundo Dahil nga may sakit siya, di ba? Kaya pinili na lang niya na manahimik. Pero sana, pare, sinabi mo pa rin sa akin. Grabe, parang nakakahiya tuloy kay Lorna niyan Pare, nakiusap kasi sa akin si Lorna noon na wag ko na sabihin sa'yo. Pero dahil ngayong wala na siya at patay na siya, naisip kong baka pwede ko na sabihin sa'yo. Alam mo, pre,
Napakabait talaga ni Lorna sa akin. Sayang lang, dahil sa hindi ko man lang siya natrato ng tama nung nabubuhay pa siya. Kung naging maganda lang sana ang pag-uumpisa ng relasyon namin, baka mas napahalagaan ko pa si Lorna. Pero, mas minahal mo pa rin si Maria. Oo, dahil siya ang unang babaeng minahal ko eh. At mahal ko pa rin siya hanggang ngayon. Pareho lang pala tayo. May babaeng hanggang ngayon ay mahal na mahal pa rin natin at hindi makalimutan. Yun lang ang pagkakapareho nating dalawa. Dahil ako, kahit na hindi ko nagawang mahalin si Lorna, hindi ako naglukot ng babae nung magkarelasyon pa kami. Pinanindigan ko siya. Pinanindigan? Kahit na napipilitan lang? Oo, pero sinikap kong mahalin siya. Yun nga lang, hindi ko nagawa eh. Hanggang sa pumanaw siya, hindi ko siya nagawang mahalin. Kaya nga pinakawalan ko na si Perla para makahanap pa siya ng lalaking totoong magmamahal sa kanya. Hindi ko siya kayang itali sa akin dahil hindi ko naman kayang ibigay ng buong puso ko sa kanya eh. Pare, ngayon lang tayo nakapag-usap ng seryoso ulit sa tagal ng panahon ah. Oo nga pare, madalas kalokohan lang ang mga pinag-uusapan natin eh. Eh paano? Loko-loko ka kasi, puro ka biro. Pero pre, seryosong tanong ito. Bukas uuwi tayo sa probinsya nyo. Paano kung makita mo doon si Maria? Anong gagawin mo, pre? Bigla kong natigilan sa tanong na yun ni Alan. Napatigil ako sa pag-iempake ng mga damit ko. Napaisip ako sandali. Matagal na panahon na ding hindi ko nakikita si Maria. Mula nang ipagpalit ko siya sa namatay kong asawa. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin dahil masakit ang naging paghihiwalay namin. Kinabukasan, maaga kaming pumunta ni Alan sa istasyon ng bus nang mag-ahatid sa amin patungo sa pier. Kakaiba ang nararamdaman ko ng mga oras na yon dahil sa naaalala ko pa din ang sinabi sa akin ni Alan kagabi. Ang tanong niya na hindi nagpatulog sa akin ng buong magdamag. Pero anuman ang mangyari, nakahanda ako. Isa pa, namimiss ko na ang lolo at lola ko. Matagal ko na silang hindi nakikita. Huling nagkita kami ay nung kasal ko pa. At hindi na nasundan yon dahil sa umiiwas nga kong umuwi ng probinsya dahil ayaw kong makitang masaktan si Maria dahil sa nagawa ko sa kanya. Ngayong wala na si Lorna, wala nang dahilan para pigilan ko ang aking sarili. Gagawin ko na ang gusto ko, ang makabalik sa probinsya ng Mindoro kung saan lumaki ako at nagkaisip kung saan narito ang totoong nilalaman ng puso ko. Dahil hindi panahon ng pagbabakasyon, kaya hindi ganun kadami ang pasahero ng barko. Naging madali rin sa amin ang makasakay. Naglalayag na ang barko at nasa gitna na ito ng dagat. Pinili naming pumunta ng kaibigan kong si Alan sa upper deck ng barkong sinasakyan namin. Kasama ang iba pang pasahero na ibig tignan ang dagat habang umaandar ang barko. Kaya naman, damang-dama namin ang hampas ng malakas at malamig na hangin. Wow, grabe! Nalalasap ko na ang masarap na hangin dala ng dagat. Kaya nga eh, matagal-tagal ko ding hindi naranasan to. Hay, sa wakas, ito na talaga. Makakarating na tayo sa probinsya ko. Salamat pare dahil isinama mo ako sa bakasyon mo to. Ito ang unang beses na nakasakay ako ng barko, baka akalain mo. Talaga? Pero Chong, wala yun. Alam mo namang parang kapatid na ang turing ko sa'yo, di ba? Mula pa nung nagkasama tayo sa trabaho, ikaw lang talaga ang pinagkakatiwalaan ko. Huwag kang mag-alala dahil marami pang susunod. Tuwing magbabakasyon ako dito, isasama kita. Yun, ayos. Aasahan ko yan pare. Oo naman,
Ako pa ba? Teka nga. Kagabi ka pa nagdadrama, napapansin ko ah. Ano bang meron sa'yo? Yun ba? Siguro dahil masaya lang talaga ako. Saka ang ganda pala dito sa gitna ng dagat, no? Talagang mapapasenti ka. Sus, tigilan mo na nga yan. Di bagay sa'yo ang corny mo. Mga gwapo lang ba ang pwede magdrama? Ikaw talaga, oo. Oo naman, yung mga kagaya ko. Mana yata ako sa lolo ko. Nasa lahi namin ang magagandang lalaki, baka akala mo. Baka lolo mo lang ang magandang lalaki, pero ikaw pare, nako, malabo yun. Teka. Papakita ko sa'yo. May larawan ako ng lolo ko dito sa pitaka ko eh. Patutunayan ko yan sa'yo. Inilabas ko mula sa pitaka ko ang larawan ng lolo at lola ko. Saka inabot ko yun kay Alan. Sinipat-sipat niya ang muka kung talaga bang kamuka ako ng lolo ko. May itsura ang lolo mo pare ah. Pero ikaw, naku po, wala talaga pare. Wala kang itsura. Malabo na talaga ang mata mo. Hindi mo makitang iisa ang hulma ng mukha namin ng lolo ko. Hindi na nagkomento pa si Alan sa mga sinabi ko, kundi itinuloy na lang namin ang masaya naming kwentuhan. Inaalala namin ang lahat ng mga masasayang pinagsamahan namin mula nung magkakilala kami habang nakatanaw kami sa malawak na dagat, habang nakasakay kami sa barko na maghahatid sa amin papuntang Mindoro. Ilang oras pa ang lumipas. Bumalik na rin kami sa aming pwesto sa loob ng barko. Maya-maya pa ay isang malakas na tila pagsabog ang aming narinig. Kasunod nun ay ang malakas na paggalaw ng barkong aming sinasakyan. Wari tumagilid yun dahil sa pangyayaring yun. Biglang nagkagulo ang mga tao. Natataranta silang lahat. Hala! Ano nangyayari, pe? Hindi ko din alam, Alan. Dito ka lang ha. Huwag kang aalis dito. Babalikan kita. Aalamin ko lang kung ano nangyayari sa barko. Basta pre, bilisan mo ah. Oo, dito ka lang. Hintayin mo ako dito. Iniwan ko si Alan upang tignan kung ano ang nangyayari sa barko. Subalit wala akong mapagtanungan. Nagtatakbuhan ang mga tao hanggang sa isang babae ang naipit sa nagtatakbuhang tao. Paharap na bumangga siya sa akin. Nagkatinginan kaming dalawa. Kahit na ilang taong hindi kami nagkita, hindi ako maaaring magkamali. Si Maria, ang babaeng yun. Maria? Paulo? Nandito ka din? Halika na, bilisan mo na! Iligtas mo na ang sarili mo! Bakit? Ano ba nangyayari? May sumabog sa makina. Ang barkong sinasakyan natin. Nagkaroon ng malaking butas. Anong oras? Lulubog na to. Ano ka mo? Teka lang, babalikan ko lang ang kasama ko. Wala nang oras. Malapit nang tumagilid ang barko. Pero paano ang kasama ko? Sige. Balikan mo na siya, bilisan mo. Oo, babalikan ko lang siya. Dito ka lang. Babalikan kagad kita dito. Sa kabila ng pagkakagulo ng mga tao, pinilit kong balikan si Alan. Ngunit pagdating ko sa pinag-iwanan ko sa kanya, ay wala na siya. Alan! Alan! Alan, nasaan ka? Alan! Ngunit kahit na anong sigaw ko, hindi ko na matagpuan si Alan. Bumalik ako sa lugar kung saan ko iniwan si Maria kanina. Subalit, hindi ko na rin siya nakita. Hanggang sa dahan-dahan ng lumulubog ang barkong sinasakyan namin, ang ibang tao ay lumundag na sa dagat. Nagpatihulog sa papalubog na barko, kaya tumalon na rin ako kahit wala akong suot na life jacket. Labis akong natakot ng mga sandaling yon. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko, pero kahit papano ay marunong akong lumangoy
Kaya ikinimpay ko ang mga paa at kamay ko upang mapanatiling nakalutang sa tubig. Salamat na lamang at may nakita kong malapad na kahoy na palutang-lutang. Ikinawit ko ang dalawa kong braso doon. Dahan-dahan kong isinampa ang katawan ko doon hanggang tuluyan akong makasakay sa ibabaw at nagpatianod ako sa alon. Hindi ko alam kung nakatulog lang ba ako o talagang nawalan ako ng malay. Nang magising ako, ay nasa gitna pa din ako ng dagat. Dama ko ang matinding init ng sikat ng araw na pumapasok sa aking balat. Luminga ako sa paligid, pero wala na rin ang barko. Ganap na itong lumubog. Wala din akong makitang kahit isang tao sa paligid ko, kundi malawak na tubig dagat. Naalala ko bigla si Maria at si Alan. Hindi ko na alam ang nangyari sa kanila. Pero nanalangin ako na sana ay ligtas din silang kagaya ko. Muli kong iginala ang aking paningin hanggang sa may natanaw akong isla sa di kalayuan. Nakaramdam ako ng pag-asa. Ubod lakas kong ikinampay ang aking mga kamay at paa hanggang sa makarating ako sa pampang ng isla. Dahil sa labis na pagod, habol ko ang hininga ko. Kaya naman, napahiga ako sa buhangin hanggang sa tuluyang makatulog. Nagising na lamang ako sa pagyugyug ng isang lalaki sa balikat ko. Sa aking tansya ay nasa 50 anyos na ang edad ng lalaking nasa harap ko ngayon. Kailangan mo ba ng tulong? Opo, kailangan ko po ng tulong. Salamat po sa Diyos. Dahil may tao po palang nakatira sa islang to. Ako si Umpong. Meron akong resort dito. At di yun kalayuan. Gusto mo ba sumama sa akin? Doon ka muna tumuloy. Naku, salamat po. Kaya lang po wala po akong maibabayad sa inyo sa ngayon. Dahil sa nawala na po ang mga gamit ko Pati po ang pera ko. Huwag mo na munang alalahanin ang bagay na yon. Tumutulong talaga ako sa mga nangangailangan. Lalo na yung mga napapadpad sa islang ito. Halika na sa resort ko para makapagpahinga ka na. Sumama ako sa lalaking nag-alok ng tulong at unang nakita ko sa isla. Mukha kasi siyang mabait at isa pa, talagang kailangan ko ng tulong ng mga sandaling yon. Dinala niya ako sa kanyang resort. Sa labas nito ay hindi mo aakalaing isa tong resort sapagkat mataas ang bakod. Halos hindi matanaw ng mga tao ang loob nito. Kaya nag-alinlangan akong pumasok sa loob. Talaga po bang may resort sa lugar na to? Oo. Hindi mo nakikita ang nasa harapan mo? Nakikita ko po. Kaya lang bakit po napakataas ng bakod? Para pong ikinukubli sa mga taon lugar na to. Ayun ba? Mataas ang bakod dahil proteksyon sa malakas na alon. Pero halos lahat po ng resort na nakita ko po ay hindi ganito ang pagkakagawa. Teka lang, may problema ka ba sa disenyo ng resort ko? Kung ayaw mo tumuloy, pwede naman. Ay hindi po. Nagtataka lang po talaga ako. Kung ganun, tara na sa loob. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Ligtas ka sa lugar na ito. Sumunod ako sa matandang lalaking kausap ko. Pumasok ako sa loob ng resort. Pagkatapos kong makapasok, ay sa kanya inilagay ang lock ng mataas na tarangkahan. Bakit niyo po nilagyan ng lock? Upang walang makapasok na magnanakaw. Ganun lang kasimple yun. Pero mukha naman pong walang magnanakaw sa lugar na to Hindi ka nakakasigurado. Madaming mangingisda at mga pirata ang nagtutugo dito para magnakaw. Kaya nga doble ingat ang ginagawa namin dito. Pero Manong,
may babalikan pa po ako sa dagat eh. May kasama po ako nung lumubog po ang barko. May nakita kaming babae sa Pampang kani-kanina lang. Nasa loob na siya ng isa sa mga silid ng resort na ito. Baka kakilala mo siya. Babae po kamo? Babae po ang nakita nyo? Oo, babae nga. Gusto mo ba siya makita? Opo, pwede po ba? Kung ganon, sumunod ka sa akin. Dahil dadalhin kita sa kanya. Nang marinig ko ang sinabi ni Mang Umpong na babae ang nakita niya, ay bumilis ang tibok ng puso ko. Umasa ako na sana ay si Maria ang nakita nila. Para sa ganon ay makatiyak akong ligtas na siya. Dinala ako ni Mang Umpong sa isa sa mga silid ng resort. Maayos ang kagamitan nila. Malinis at siguradong makakapagpahinga talaga ng maayos ang mga bisita. Maasikaso ang mga staff ng resort ni Mang Umpong. May isa lamang akong napansin. Hindi gaanong maliwanag ang mga silid ng kwarto kahit nakatanghalian. Pag pumasok sa loob ng silid ay parang nag-aagaw ang liwanag at dilim. Hindi ko alam kung kasama yon sa konsepto ng kanyang resort o nagkataon lamang. Ganun pa man, ay hindi ko na din masyadong pinagtuunan pa yon ng pansin. Mas naging abala ang isip ko sa babaeng natagpuan nila kanina. Nakahiga siya at natutulog sa papag na higaan na nakalagay sa pinakasentro ng silid. Nakahinga ako ng maluwag nang makilala ko ang babaeng sinasabi ni Mang Umpong na iniligtas niya. Hindi ako maaaring magkamali. Si Maria yon, ang babaeng naging paksa ng usapan namin ni Alan. Pero nasan na kaya ang kaibigan ko? Saan kaya ito napadpad? Sana nga lang ay ligtas din katulad namin ni Maria. Kilala mo ba siya? Opo, kilala ko po siya. Asawa ko po siya. Nagsinungaling ako sa matandang lalaking kausap ko. Hindi ko sinabi sa kanya kung ano ang totoo. Aba, tignan mo nga naman. Talagang itinadhana kayong dalawa. Sa iisang lugar lamang kayo napadpad. Kahit na lumubog pa ang barkong sinasakyan nyo sa laot, pinagtagpo pa din kayong mag-asawa. Paano niyo po nalaman ang tungkol po sa lumubog na barko? Wala pa po akong sinasabi sa inyo ah. Dahil kanina pa usap-usapan nyo ng mga staff ko. Ganun po ba? Paano po nila nalaman? Malayo po sa kabiyas na ng isla pong ito. Matagal na kami sa lugar na to. Sanay na kami dito. Kaya nga may mga pamamaraan kami kung paano makakasagap ng balita sa bayan. Kahit sa kabilang isla pa. Hindi tatagal ang negosyo ko dito kung pahuli-huli kami sa balita. Kung wala kang itatanong pa, aalis na muna ako. Ang staff ko na lamang ang magdadala ng ibang kailangan ninyo. Hindi na ako nagtanong pang muli kay Mang Umpong sapagkat napapansin kong nakakaramdam na siya ng inis sa bawat tanong ko sa kanya. Ang mahalaga lang sa akin ng mga sandaling yon, natiyak kong ligtas si Maria. Kasama ko siya sa iisang silid. May pagkakataong makausap siya ng sarilingan. Naupo ako sa upuan sa gilid ng papag na higaan. Naghintay ako na magising si Maria. Nang mapansin ko na gumagalaw na ang kanyang mga kamay, tumayo ako sa upuan. Saka lumapit ako sa higaan niya. Kaya nang magmulat siya ng mga mata, ako ang una niyang nakita. Nagulat siya, kaya agad siyang bumangon sa higaan. Paulo? Bakit ka nandito? Teka, nasaan ako? Anong lugar ito? Huminahon ka lang, Maria. Nasa isang resort tayo. Sa isla kung saan tayo napadpad. Resort? Sa isang isla? Pero, paano ako napunta dito?
Sinabi ko kay Maria na pareho kaming survivor sa lumubog na barko at napadpad sa islang yon. Ayon sa matandang may-ari ng resort na to, nakita ka daw niya sa dalampasigan. Kaya yon, dinala ka rito. Ako naman ay kusang sumama sa kanya. Dahil natagpuan din niya ako sa tabing dagat. Kaya lamang, parang may kakaiba akong nararamdaman sa lugar na to eh. Ay, pasensya ka na nga pala kung sinabi ko sa may-ari ng resort na mag-asawa tayo. Ano? Nahihibang ka na ba? Bakit mo sinabi yun? Para wala na siyang marami pang tanong. Saka magkakilala naman tayo eh. Hindi lang basta magkakilala. Dati, meron tayong nakaraan, di ba? Pero, paano tayo magiging mag-asawa? Kung ikaw ay may asawa na. Sumakay ka na lang sa plano ko. Dahil kung mag-asawa tayo sa pagkakaalam nila, hindi nila tayo pag-iiwalayin ng kwarto. Teka, bakit mo ako gustong makasama sa loob ng isang kwarto? Kung may masama kang balak sa akin, huwag mong ituloy. Sisigaw ako ng malakas dito, sige ka. Ano ka ba? Wala akong masamang balak sa'yo. Ang ibig ko lang sabihin, mas makakakilos tayo ng maayos kung magkasama tayo sa iisang lugar. Kanina kasi, nang makilala ko ang may-ari ng resort, mabait ang tingin ko sa kanya. Pero nung nakapasok na ako dito sa loob ng resort, nakaramdam na ako ng kakaiba sa kanya. Kung ano-anong palusot pa ang sinasabi mo dyan. Bakit hindi ka nila magsabi ng totoo? Nagsasabi ako ng totoo sa'yo. Matagal ka ng sinungaling. Kaya hindi ako naniniwala sa'yo. Maria, alam kong galit ka sa akin, okay? Pero sa sitwasyon natin ngayon, kailangan nating magtulungan. Ay nako, ewan ko sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. Maria naman, makinig ka naman sa akin kahit ngayon lang. Ayoko makinig sa'yo. Hindi ako makikinig sa'yo kahit kailan. Dahil hindi ako naniniwala sa'yo. Maria, ano ba? Kailangan nating isang tabi ang mga nangyari nun para makaalis tayo sa islang to. Simple lang naman ang solusyon dyan eh. Humingi tayo ng tulong sa mga may-ari ng resort na to. Humingi tayo ng tulong kung paano tayo makakaalis sa lugar na to. Yun lang yun. Yun ay kung tutulungan talaga nila tayo. Akmang lalabas na sana ng kwarto si Maria. Pero hinila ko siya. Hindi siya maaaring umalis mag-isa. Subalit bigla siyang natumba. Kaya napayakap ako sa kanya. Ito ang tagpong naabutan ni Mang Umpong nang biglang bumukas ang pinto. Nako, pasensya na kayo. Hindi ko sinasadya. Kayo pala, Mang Umpong. Ayos lang po. Ano po bang kailangan nyo? Dinalhan ko kayo ng pamalit ninyong damit. Saka iba pang mga kailangan nyo. Kaya lang, nagkabali yata ako ng tiyempo. Di naman po, Mang Umpong. Tamang-tama lang po ang dating nyo. Salamat po sa pag-aasikaso nyo sa amin. Bukal sa loob ko ang pagtulong. Kaya hindi nyo na kailangan magpasalamat sa akin. Nakahanda na pala ang pagkain nyo sa labas. Hindi na namin ihahatid dito. Kaya sumunod na kayo sa may kusina kung tapos na kayo magbihis. Paano po namin malalaman kung nasan po ang kusina, Mang Umpong? Oo nga pala. Doon, sa pinakadulong silid, may makikita kayong staff doon. Magtanong lang kayo sa kanila. Dadalhin nila kayo sa kusina. Ang lawak po pala ng resort nyo, Mang Umpong. Pero parang wala po akong nakikitang bisita. Dahil karamihan sa kanila ay nagpapahinga. Saka kung mapapansin mo, tago sa mga tao ang lugar na ito. Tanging mga mayayaman lamang ang kayang makapunta sa lugar na ito. Dahil walang bangkang pwedeng maghatid sa kanila dito. Kung ganun, paano po nakakapunta dito ang mga bisita ninyo? Sa pamamagitan ng helicopter na kanilang nirerentahan o kaya ay mga sariling yate. May lapagan ng helicopter sa resort na ito. Maliban doon, wala nang ibang paraan para makapunta dito. Yung mga staff nyo po, paano po sila nakakauwi sa kanilang pamilya?
May isang silid na nakalaan para sa mga nagtatrabaho dito sa resort ko. Isang beses isang buwan lang sila kung umuwi. Sinusundo sila gamit ang bangkang dimotor ng mga kamag-anak nila. Ibig sabihin, kung may susundo na pong pamilya ng empleyado nyo, doon pa lang po kami maaaring sumabay sa kanila papunta sa bayan? Ganun na nga. Ngunit maghihintay pa tayo ng halos isang buwan. Ano? Isang buwan po? Aba, napakatagal naman po nun. Kailangan na po namin makauwi ng asawa ko. Wala na po bang ibang paraan, Mang Umpong? Kinalulungkot ko, wala nang ibang paraan. Maliban na lamang kung lalangoyin nyo ang laot para makatawid sa karagatan. Nakakahiya po sa inyo kung ganun po kami katagal mamamalagi dito sa resort niyo po. Walang problema yun kung yun ang inaalala nyo. Saka, magandang pagkakataon na din ito para makapagsarili lang kayong mag-asawa. Kayo ba ay may anak na? Wala pa po eh. Bagong kasal lang po kami. Pulot gata pa lang po ito namin. Ganun ba? Kaya pala naglalambigan kayo nang naabutan ko kayo. O siya, sige, aalis ako. Para hindi na ako makaistorbo sa inyong dalawa. Nang makaalis na si Mang Umpong, sunod-sunod na suntok ang inabot ko kay Maria. Doon niya inilabas ang inis na nararamdaman niya sa akin. Napakasinungaling mo talaga kahit kailan. Sino nagbigay sa'yo ng permiso para magsinungaling ng gano'n, ha? Lalo lamang nilang inisip na magkasawa nga talaga tayo. Ano ba, Maria? Tumigil ka na nga, nasasaktan na ako. Tama na! Tama na, Maria! Masasaktan ka talaga sa akin dahil siraulo ka. Hindi mo ba napansin na may kakaiba kay Mang Umpong? Wala ako napansin sa kanya. Dahil gustong gusto ko na siyang umalis kanina pa. Para masapak kita. Kung lalawakan mo lamang ang pangunawa mo, Maria, maiintindihan mo ang ibig kong sabihin. Tulad ng sabi ko sa iyo kanina, kalimutan mo muna ang galit mo sa akin. Ang isipin mo muna ngayon ay kung paano tayo makakaalis sa lugar na to. Dahil alam kong may paraan pa. Hindi niya lang sinasabi sa atin. Sa mga sinabi kong yon kay Maria, ay tila kumalma siya sa kaunti-unting nakinig sa akin. Ano bang plano mo? Itutuloy natin ang pagpapanggap na mag-asawa tayo. Pagkatapos ay magmamanman tayo sa mga kinikilos nila. Hindi tayo maaaring maghiwalay. Dahil nga tulad ng sinabi ko sa iyo, mas makakakilos tayo ng maluwag kung magkasama tayo. Teka nga, bakit kasi ang sama ng iniisip mo kay Mang Umpong? Siya na nga yung tumutulong sa atin eh. Ewan ko, hindi ko alam. Basta ang alam ko lang, masama talaga ang kutob ko sa kanya. Maria, please naman makisama ka naman sa akin, pakiusap. O sige, sasakay ako sa pagpapanggap na to, ha? Pero ngayon lang to. Oras na makaalis na tayo dito sa isla. Kakalimutan na ulit kita. Hindi na ako muli pang umimik sa mga sinabi niyo ni Maria. Naisip ko kasing matindi pa rin talaga ang galit niya sa akin. Hindi niya pa ako napapatawad dahil sa nangyari at kasalanan ko sa kanya sa nakaraan. O ano? Bigla ka na tahimik dyan. Halika na. Pumunta na tayo sa kusina. Nagugutom na ako. Tahimik lang akong nakasunod kay Maria habang papunta kami sa kusina. Nang makarating kami sa dulong bahagi ng resort, ay isang lalaki ang aming nakita. Siya ang pinagtanungan namin. Agad naman niya kaming iginiya sa daan. Habang patungo kami roon, tahimik kong pinagmasdan ang lalaking empleyado ni Mang Umpong. Malalim ang mga mata nito at maraming bulok ng ngipin. Nakita ko yon nang nginitian niya kami. Hindi normal para isang tao ang anyo ng lalaki. Tila ba puyat siya palagi o hindi talaga natutulog sa gabi. Para bang adik.
Sa mga nadaanan naming iba pang empleyado, ay yun din ang una kong napansin. Nanlalalim ang kanilang mga mata at hindi makatingin sa amin ng diretsyo. Wari bang meron silang itinatago sa amin. Malayo-layo pa kami sa kusina ay may naamoy na ako na hindi ko nagustuhan. Amoy malansang karne. Hindi ko kinaya ang amoy, kaya kahit wala pa kami sa kusina, ay naduwal na ako. Hoy, Paulo! Ano ba nangyayari sa'yo? Paulo! May masakit ba sa'yo? Wala to, Maria. Bigla lang sumama ang sikmura ko. Marahil ay dahil sa naamoy mo. Ang baboy rabog hinuli ko kanina. Ay, kayo po pala, Mang Umpong. Nakakagulat naman po kayo. Bigla-bigla na lamang po kayong sumusulpot. Pasensya ka na. Galing kasi ako sa kusina. Dinala ko doon ang nahuli kong baboy rabo na kinatay ko na rin. Nakita ko kayo, kaya nilapitan ko kayo. Doon po sana kami papunta, kaya alam po. Sumama po ang pakiramdam ni Paulo. Dito na muna kayo sa terasa. Dito ko nalang dadalhin ang pagkain ninyo. Labis ang sama ng pakiramdam ko ng mga oras na yon. Kaya naman, hindi na ako makapagsalita pa. Parang gusto kong mawalan ng malay. Subalit, pilit akong nagpapakatatag. At hindi ako pwedeng manghina sa sitwasyon namin ngayon ni Maria. Salamat, Maria. Kahit nagalit ka sa akin, inalagaan mo pa din ako. Hindi ko matitiis na hindi ka alagaan. Lalo na ngayon. Ganyan naman talaga ang mag-asawa. Nagkakatampuan man, pero inaasikaso pa din ang isa't isa. Ala, nakabalik na po agad kayo. Parang kakaalis nyo lang po ha. Hindi nga po namin namalayan ang yapak nyo pagalis at pagbalik. Ganito talaga kami dito. Sanay kami sa trabaho, kaya maliksi ang katawan namin. Ganun po ba? Pero sobrang bilis naman po yata. Dahil alam kong gutom na kayo, kaya binilisan ko ng kilos. Hala, sige na. Kumain na kayo mag-asawa. Tinignan ko ang dinilang pagkain sa amin ni Mang Umpong. Itsura pa lang nito ay hindi ko na mawari. Subalit gustong bumaliktad ang sikmura ko. Tila ba hindi karne ng hayop ang daladala niya dahil sa kakaibang amoy nito. Kahit nasa plato na ito at luto na, naaamoy ko pa din ang lansa. Pwede po bang tinapay at gatas na lang po ang ibigay niyo sa amin? Pero mas lalakas ang katawan mo kung ito ang kakainin mo. Mang Umpong, hindi ko po kaya eh. Bakit naman hindi? Dahil nga po sumasakit po ang sikmura ko. Mabigat po para sa tiyan ko kung karne po ang kakainin ko. Ikaw din ba, Maria? Ayaw mo kumain ng karne? Opo, Mang Umpong. Tinapay at gatas na lang din po ang sakin, kung pwede. Kung ganon, yun na muna ang iahanda kong pagkain para sa inyo. Sandali lang. Babalik ako. Antayin nyo lang ako. Nakakahiyaman dahil naging mapili pa kami ni Maria sa pagkain. Kaya nga lang, hindi ko talaga kayang kainin ang pagkain dinala sa amin ni Mang Umpong. Nakahinga ako ng maluwag nang umalis na ang matanda para kumuha ng hiling naming pagkain. Kahit na anong mangyari, Maria, hindi tayo kakain ng karning ihahanda nila sa atin. Nagkakaintindihan ba tayo? Tama ka, Paulo. Ngayon naiintindihan ko na. May kakaiba nga sa mga tao sa resort na to. Kailangan mo magpalakas para makaalis na agad tayo dito. Oo, Maria. Dahil hindi tayo maaaring magtagal sa lugar na ito. Nang matanaw namin na pabalik na sa terasa si Mang Umpong, tumigil na kami sa pag-uusap ni Maria. Ayaw naming isipin ni Mang Umpong na may kakaiba na kaming nararamdaman sa kanila. Oh, eto na. Narito na ang pagkaing hiniling ninyo. Tinapay at gatas. Ubusin nyo yan, ha? Lalo ka na, Paulo. Ngumiti lang ako ng bagya
sa sinabing yon ni Mang Umpong. Pagkatapos niyang maisilbi sa amin ang pagkain, umalis na rin ito kaagad. Nakita namin na lumabas siya ng pintuan ng tarangkahan kung saan kami pumasok kanina. Dahil nga nasa labas siya, inisip kong hindi na nakalak ang pinto, kaya lumapit ako doon. Sumunod naman sa akin si Maria. Itinulak ko ang pinto, subalit hindi yun bumukas. May pumipigil na harang sa likod ng pinto. Bakit hindi bumukas, Paulo? Nakalak ang pinto mula sa labas. Ano? Kung ganun, wala talaga siyang balak na palabasin tayo rito. Pero bakit kaya? Hindi ko rin alam, Maria. Kaya mula ngayon, magiging maingat na tayo sa mga kilos natin. Kailangan natin makaisip ng paraan para makaalis na agad tayo dito. May naisip na akong paraan, Maria. Paano? Ano gagawin natin? Basta mamaya sasabihin ko sa'yo pag nasa kwarto na tayo. Kaya halika na. Bumalik na tayo doon. Eksaktong alis namin sa pinto ng tarangkahan nang biglang bumukasyon. Pumasok ron si Mang Umpong. Nakangiti siya habang nakatingin sa amin ni Maria. Napansin ko ang itim na plastik na bitbit niya. Habang papalapit siya sa amin, ay mas tumindi ang amoy mula sa laman ng plastik na dala niya. Kumusta kayo? Nabusog ba kayo sa kinain nyo? Opo, Mang Umpong. Salamat po sa pinakain niyo po sa amin. Walang anuman. Sige, kung tapos na kayo kumain, bumalik na kayo sa kwarto nyo. Magpahinga na muna kayo. Meron lang akong aasikasuhin ngayong gabi. Huwag niyo na po kaming alalahanin ng asawa ko, Mang Umpong. Kaya na po namin ang sarili namin. Mabuti kung ganon. O sige, mauuna na ako sa inyo. Pagkatapos noon, ay tumalikod na si Mang Umpong saka nagpatuloy sa paglalakad. Subalit, nakakailang hakbang pa lang siya, naisipan nitong bumalik. Bakit po kayo bumalik, Mang Umpong? Naalala ko, may alak akong iniwan sa tokador na kwarto nyo. Pwede nyong ilimin yon kung gusto nyo. Alam kong kailangan nyo ng pampagana. Kayo talaga, Mang Umpong, oh. Kung ano-ano pong kalokohan pong naiisip nyo eh. Libre yon, kaya samantalahin nyo na. Mukhang makakarami kami nito mamaya, Mang Umpong, ah. Galingan mo, bata. Dapat makabuo kagad kayo ng misis mo. Tila ba may kakaibang ibig sabihin ang mga salitang yon sa pandinig ko. Subalit, hindi ko na lang muna pinansin yon. Dahil mas pinagtuunan ko ng atensyon ay ang dala niyang nasa itim na plastic bag. Gusto kong malaman kung ano ang laman nun. Malansa ang amoy na para bang katulad sa amoy na naamoy ko kanina nung papalapit kami sa kusina. Natitiyak kong may kakaiba silang ginagawa sa resort na yon, lalo na't tagong-tago ang lugar na yon. Ang mga sinasabi nilang bisita ay wala naman kaming nakikita ni isa. Natigil lamang ang pagmumuni-muni ko nang biglang nagsalita si Maria. Halika na, Paulo. Bumalik na tayo sa kwarto. Bagya akong tumango kay Maria. Kasunod nun ay sumunod ako sa kanya sa paglalakad. Hanggang sa makarating kami sa kwarto. Inilak ko ang pintuan upang hindi basta-basta makakapasok ang ibang tao. O ano? Nandito na tayo sa loob ng kwarto. Sabihin mo na sa akin ang plano mo, Paulo. Mamayang gabi, magmamanman tayo sa kilos ng mga tao sa resort na to. Iikuti natin ang buong resort hanggang sa makahanap tayo ng daan palabas dito. Pero, hindi ba delikado ang binabalak mo? Oo, delikado nga. Kaya kailangan natin magdoble ingat. Hindi tayo pwedeng maghintay lang sa sinabi ni Mang Umpong na tutulungan niya tayong makabalik sa bayan pagkalipas ng 1 buwan. Aba, ang tagal nun. Tsaka yun nga, tulad ng sinabi ko,
Nararamdaman kong nagsisinungaling siya sa atin. Ang totoo ay, wala siyang balak na tulungan tayo na makaalis dito. Paano mo nasabihan? Kung totoong tutulungan niya tayo, bakit may mga nakabantay sa labas ng kwarto natin? May iba pa silang pakay sa atin. Kaya pinapayagan nila tayong manatili sa resort niya. Pero, anong pakay nila sa atin? Yun ang kailangan nating malaman. O ano? Handa ka bang tulungan ako sa plano ko? Oo, Paulo, handa ako. Gusto ko na din makalis dito. Baka nag-aalala na ang pamilya ko. Ako din. Baka nag-aalala na ang pamilya ko. Baka hinihintay ka na ni Lorna. Malabo yun. Hindi ako hinihintay ni Lorna. Asawa mo siya, di ba? Natural lang na hihintayin ka niya. Tama ka. Asawa ko nga siya pero hindi pa ako natatapos sa sasabihin ko ay tinalikuran na ako ni Maria. Kaya hinawakan ko ang kamay niya para pigilan siya. Magpahinga na muna tayo para may lakas tayo sa mga plano natin mamaya. Pakinggan mo muna ako. Pwede ba, Maria? Para saan pa? Wala ding magbabago kahit na ano pang sabihin mo. Meron, Maria. Meron. Dahil kapag pinakinggan mo ko, malalaman mo ang katotohanan sa totoong nangyari sa amin ni Lorna noon at ang kasalukuyang estado ng buhay ko. Bitiwan mo ng kamay ko, Paulo. Dahil hindi na ako interesado. Maria, mahal kita. Hanggang ngayon, mahal na mahal kita. Sinungaling ka. Kung totoong mahal mo ko, hindi ka magpapakasal sa isang babae. Hindi mo ako iniwan. Ginawa ko lang yun dahil buntis na si Lorna. Ako ang itinuturo niyong ama. Ano magagawa ko? Yun nga lang. Namatay ang bata nang ipinanganak niya. At si Lorna naman, nang malapit na siyang mamatay, doon niya lang inamin sa akin na hindi ako ang ama ng ipinagbuntis niya. Anong sabi mo? Patay na si Lorna? Oo, Maria. Patay na siya. Nagkaroon siya ng malubhang sakit. Magdadalawang taon na rin ang nakalipas. Sorry. Hindi ko alam. Paano hindi mo alam? Malapit lang sa bahay ng mga magulang mo ang bahay ng magulang ni Lorna. Kaya imposible namang hindi mo alam yun. Pagkatapos kasi ng kasal mo, umalis ako ng probinsya. Nagtungo ako ng Maynila. Ngayon lang din ako bumalik dito sa probinsya. Habang nasa Maynila ako, sinabi ko kay nanay na huwag na magkwento ng kung ano-ano tungkol sa amin. Kaya pala. Pero ngayong alam mo na ang totoo. Mapapatawad mo na ba ako, Maria? Alam kong nagkamali ako sa iyo noon. Kaya humihingi ako ng tawad sa iyo. Ayokong isipin mo na yan sa ngayon. Ang gusto ko ay makaalis na kagad tayo sa lugar na to. May isang tanong na lang sana ako sa iyo, Maria. Ano yun? May asawa ka na ba? O may minamahal ka na ba? Wala akong asawa. At lalong wala akong minamahal. Alam mo kung bakit? Dahil yan sa'yo pisit ka. Dahil natakot na ako magmahal. Ayokong maiwan muli at masaktan. Patawarin mo ko, Maria. Pero maniwala ka sa akin. Hanggang ngayon, mahal pa rin kita. Bago ako umuwi ng probinsya, ikaw kaagad ang nasa isip ko. Ikaw ang gusto kong unang puntahan. Kaya nga nung makita kita sa barko, napakasaya ko. Kaya nga nung sinabi ni Mang Umpong na may babaeng nakita siya sa Pampang, ikaw kaagad ang naisip ko. Nag-alala ako ng gusto sa'yo. Baka kung napano ka na. Kaya sumama kaagad ako sa kanya. Ano pa nang gusto mong palabasin? Maria, nag-aalala ako sa'yo ng gusto. Hindi ko kaya mapahamak at mawala kang muli sa akin. Kaya nung makumpirma kong ikaw ngayon, hindi na ako umalis sa tabi mo.
hanggang sa magising ka. Hindi ko alam kung kaya ko bang paniwalaan lahat ng sinasabi mo ngayon. Pakiusap, Maria. Paniwalaan mo naman sana ako. Dahil totoo lahat ng sinasabi ko sa'yo. Mahal na mahal kita hanggang ngayon. Walang nagbago sa nararamdaman ko para sa'yo. Hindi na muli pang nagsalita si Maria. Sa halip, naglakad siya patungo sa bintana ng kwartong kinaroroonan namin. Sinundan ko siya dahil gusto kong makumbinsi siya para paniwalaan niya ako. Subalit, habang nakatanaw kami sa labas ng bintana, nahagip ng aking paningin ang pagtakbo ni Mang Umpong patungo sa malaking puno na hindi kalayuan sa aming kwarto. Mula sa punong pinuntahan ni Mang Umpong, hindi ko na siya natanaw. Saka lumabas naman ang isang baboy. Nakapagtataka sapagkat imposibleng magkaroon ng baboy doon. Saka lumipas na ang ilang minuto, subalit hindi pa rin lumalabas sa punong pinagkublihan si Mang Umpong. Hindi man ako gaanong sigurado sa nakita ko dahil nag-aagaw na ang dilim at liwanag ng mga sandaling yon. Subalit, mas pinatindi nito ang kakaibang nararamdaman ko sa paligid. Nakita mo ba nakita ko, Maria? Oo, Paulo. Nakita ko. Ayos ka lang ba? Parang namumutla ka. Natakot ako bigla, Paulo. Hindi kaya mga aswang ang tao dito sa resort? Bakit mo naman naisip yan? Yung baboy na lumabas sa puno. Malamang, siya din si Mang Umpong. May kakayahang magbago ng anyong isang aswang. Natatandaan ko ngang sinabi din yan sa akin noon ng lolo ko. Paulo, anong gagawin natin ngayon? Natatakot ako. Huwag ka matakot. Magpanggap tayo sa harap nila. Magkukunwari tayong walang alam. Sa ganun, mas makakagawa tayo ng paraan para makatakas dito. Pero paano kung mahalata nila tayo? Natatakot ako sa posibleng mangyari. Huwag kang mag-alala, Maria. Hinding-hindi kita pababayaan. Paulo, magtitiwala ako sa iyo ngayon. Pero wag mo na sana akong bibiguin pa. Kapag nakaalis na tayo dito, saka ko sasabihin sa iyo lahat ng nangyari sa buhay ko. Pinanghawakan ko ang sinabing yun ni Maria. Handa ko siyang protektahan, hindi lamang dahil sa gusto kong malaman ang nakaraan niya pagkatapos ng pag-iwan ko sa kanya. Subalit, gusto kong patunayan na totoong mahal ko siya. Padilim ng paligid. Kung totoong aswang nga mga tao dito sa resort, mas kailangan natin na mag-ingat. Lagyan kaya natin ng harang ang pinto para hindi sila makapasok dito sa kwarto. Hindi yun maaari. Hindi tayo pwedeng magtago na lang dito. Kailangan natin silang harapin. Paano nga natin gagawin yun? Wala tayong panlaban sa kanila. Lalabas tayo sa kwartong to. Maghahanap tayo ng paraan. Huwag kang bibitiw sa kamay ko kahit na anong mangyari. Kapansin-pansin, nawala na ang mga empleyado na nagkalat sa resort hanggang sa makarating kami sa pinakadulong silid. Wala kaming nakitang tao sa paligid. Napakatahimik ng buong resort na lalong nagpatindi ng aking pagkabahala at kaba. Lumakad kami sa pasilyo hanggang sa makarating kami ni Maria sa likod na bahagi ng resort. Dito ay nakakita ko ng isang pintuan. Tila ba palabas ang pintong ito patungo sa kagubatan. Bahagyang nakabukas ito, kaya sinilip ko kung ligtas bang daanan namin ito ni Maria. Ngunit nabigla ako sa nakita ko. Ang mga empleyado sa resort, naroon silang lahat, nagtitipon at may kung anong ipinapahid sa kanilang katawan. Upang masaksiyan din ni Maria ang mga nakikita ko, bagya naming iniawang ang pinto. Sakto, para makita naming dalawa ang mga kaganapan
sa likod ng pintuang yon. Ano sa tingin mong pinapahid nila sa katawan nila, Maria? Sa pagkakaalam ko sa kwento ng lola ko, langis ang ginagamit nilang yan. Patunay lang na tama ang kutob ko ng mga aswang nga mga tao dito sa resort. Para saan ang mga langis na yan, Maria? Ibig sabihin yan, malapit na sila magpalit anyo bilang mga aswang. Anak ng putya. Kung ganun delikado ang buhay natin dalawa. Kaya nga halika na. Humanap na tayo ng iba pang posibleng daanan natin. Palabas itong resort. Dali! Habang papaalis kami ni Maria, hindi sinasadyang may naapakan akong nakausling bato sa lupa. Sanhi, para mawalan ako ng balanse at matumba. Tumama ang ulo ko sa pintuan. Nagdulot yun ng ingay, dahilan para lumingon sa kinaroroonan namin ang mga nilalang na naroon. Nagtama ang mga mata ko sa mga mata ng mga aswang na empleyado. Nakakatakot ang mga tingin nila sa amin ni Maria. Hindi ko yun kayang tagalan. Bilisan mo, Paulo! Tumayo ka na dyan! Dahil sa sinabi niyo ni Maria, doon lamang tila bumalik ako sa aking wisyo. Mabilis akong tumayo, subalit dahil sa pagkakatalisod, ay hindi ko kagad maihakbang ng maayos ang paa ko. Anong ginagawa niyo dito? Si Mang Umpong yun na nagsalita. Galing siya sa likuran namin. Kung paano siyang nakalapit sa amin ay hindi ko na napansin. Magpapahangin lang po sana kami ni Maria. Kaya lang po napadpad po kami dito ni Maria sa gawing ito ng resort nyo. Ayoko gumagala kayo sa kung saan-saan. Hindi ibig sabihin na pinayagan ko kayong manatili dito ay puwapayag na kung magpakalat-kalat kayo. Namamasyal lang naman po kami, Mang Umpong. Nililibang po namin ang mga sarili namin dahil wala naman po kaming masamang gagawin eh. Nakalimutan mo na ba ang alak na sinabi ko sa iyo kanina? Dapat ay doon lang kayo sa kwarto nyo. Doon nyo dapat nililibang ang sarili nyo. Alam kong alam nyo na ang ibig ko sabihin. Madaming pagkakataon po para doon. Ang gusto lang naman po namin eh, malibang po sa magagandang tanawin po dito sa isla. Maglakad-lakad at lumanghap po ng sariwang hangin. Pero nakakaistorbo kayo sa aking mga bisita. Ho, wala po kaming nakikitang bisita rito sa resort na to. Mukhang kami nga po lang ni Maria ang tao po sa lugar na to eh. Kung ganon, alam niyo na pala ang sikreto namin. Huwag na tayong maglokohan pa. Anong sikreto po ang sinasabi niyo, Mang Umpong? Na lahat kami dito sa resort ay mga aswang. Ho? Nagbibiro po ba kayo? Huwag ka na nga magpanggap na kunwari ay hindi nyo alam. Nakita nyo ang ginagawa kanila ng mga empleyado ko, hindi ba? Ang alin po? Yung nagpapahid po ba sila ng langis sa katawan nila? Eh di ba, ginagawa lang nila yun para kuminis po ang balat nila? Ipagpapatuloy mo pa din ba ang pagpapanggap mo? Kung ipakita ko na sa inyo ang totoo kong anyo. Pagkasabi ni Mang Umpong ng tunay nilang pagkatao, ay nagpalit ng anyo ang matanda. Naging nakakatakot na tila ba halimaw ang anyo nito. Mapupula ang mga mata. Maitim na parang uling ang balat. Mahaba at matutulis ang mga kuko. Nakakatakot ang anyo niya. Kasunod noon ay ang pagbabago din ng anyo ng mga empleyado ng resort. Lahat sila ay naging kawangis ni Mang Umpong. Anong gagawin natin, Paulo? Nakakatakot ang anyo nila. Huwag niyo kami sasaktan. Maawa na kayo sa amin. Huwag kayong mag-alala. Hindi pa namin kayo papatayin sa ngayon. Dahil may kailangan pa kami sa inyo. Anong kailangan niyo sa amin? Imbis na sumagot,
ay hinila kami ng mga empleyado niyang lalaki pabalik sa loob ng kwarto namin. Pagkatapos ay itinali nila si Maria sa kama. Itinali nila ang mga kamay at paa nito. Pakawalan niyo si Maria! Anong gagawin niyo sa kanya? Wala kaming gagawin sa kanya. Kung susunod ka, sa iutos namin sa'yo. Pati ang boses ni Mang Umpong ay bahagyang nagbago din. Para bang lumaki at nakakatakot ang boses niya na para bang nasa ilalim ng kuweba. Ano gusto niyo pong mangyari? Kahit na anong gagawin ko po, huwag niyo na po kami sasaktan ni Maria. Angkinin mo ang pagkababae ni Maria. Ngayon din. Ha? Hindi. Hindi ko po magagawa ang sinasabi niyo. Bakit hindi? Di ba mag-asawa kayo? Oo, pero hindi ko kayang gawin yung sa asawa ko at sa harap ninyo. Kung hindi mo kaya, ang isa sa mga alagad ko ang bahalang gumawa nun para sa'yo. Dapat nga magpasalamat ka pa dahil binubuhay pa kita. Binibigyan ng pagkakataon na ikaw mismo ang gumalaw sa asawa mo. Dahil pwede namang patayin ka na lamang namin pagkatapos ay pagpasapasaan ng mga alagad ko ang asawa mo. Hanggang sa makabuo siya ng sanggol. Ano ba talaga ang balak mo sa amin? Ang gusto lang namin ay mabuntis ang asawa mo at mga anak. Dahil ang sanggol na yun ang magiging susi para mas lumakas ang aming pangangatawan. Maging ang aming kapangyarihan dahil humihina na ang kapangyarihan namin. Kapag sa loob ng 1 taon ay hindi kami nakakain ng sariwang lamang loob ng sanggol at nakakainom ng sariwang dugo. Yun lang ba ang gusto nyo? Oo. Kaya magtatagal pa kayo rito hanggat hindi na bubuntis ang asawa mo. Kapag nagsilang na si Maria, makakalaya na ba kami rito? Oo. Dahil hindi na namin kayo kailangan. Kung ganun, ibibigay namin sa inyo ang gusto mo. Teka, Paulo, anong gagawin mo sa akin? Wag, Paulo! Wag pakiusap! Patawarin mo ako, Maria. Kung ito lang ang paraan para mailigtas tayo, gagawin ko to. Isa pa, Maria, kung di ko to gagawin, lalapos tanganin ng mga lalaking aswang na to ang katawan mo. Sila ang gagawa ng bagay na inuutos niya sa akin. At hindi ko papayagang mangyari yun sa'yo. Pero, Paulo... Magtiwala ka sa akin, Maria. Mahal kita. Nakakaiyak na eksena. Sige na, gawin nyo na. Hindi na ako makapaghintay sa isang sanggol. Matagal-tagal lang walang naliligaw na tao sa lugar na ito. Kaya hindi namin palalampasin ang pagkakataong ito. Maaari bang tanggalan mo ng tali si Maria? Ayokong gawin yun na para bang pinagsasamantalaan ko ang babaeng minamahal ko. Dahil nakatali siya. Sige, gagawin ko ang hiling mo. Pero siguraduhin nyo lang na hindi kayo tatakas. Paano ka namin matatakasan? Sige nga. Nakapalibot kayong lahat sa amin. Inutos ni Mang Umpong sa kanyang mga alagad na tanggalin ang tali ni Maria. Pagkatapos ay naupo siya sa maliit na upuang kahoy sa gilid mismo ng papag na hinihigaan namin ni Maria. Saka, nagpakuha ng karning hilaw at sariwang dugo. Habang inaangkin ko si Maria, kumakain siya ng buhay na karne at umiinom ng sariwang dugo sa gilid. Sa tabi niya ay ang alagad niya na matyagang nakatayo, naghihintay sa mga utos niya. Nang maubos na ang pagkain ni Mang Umpong, siya ding tapos namin ni Maria. Ramdam mo ang sama ng loob at pag-iyak ni Maria. Magaling. Gabi-gabi natin gagawin ito hanggang sa makabuo kayo ng sanggol. Walang iya ka! Demonyo ka!
Demonyo! Hindi ba't nasarapan kayo sa isa't isa? Maliban na lang, kung gusto mong subukan naman ang mga alagad ko. Wala kang kasing sama, hayop ka! Mga kampon kayo ni Satanas! Tandaan mo, Maria, sanggol na magliligtas at magpapalakas sa lahi namin ang kailangan ko. 1 buwan upang magawa mo yon. Kapag hindi mo yun maibigay sa akin, magiging alipin ka ng mga lalaking aswang dito at ang asawa mo ay papatayin namin. Nang makalabas na ng kwarto si Mang Umpong kasama ang mga alagad niya, tumayo si Maria sa kama. Nag-umpisang magbihis. Saka naupo sa isang sulok ng kwarto. Walang tigil ang pag-agos ng luha sa kanyang mga mata. Nilapitan ko siya sa kapilit na pinakalma. Layuan mo ako, Paulo! Hayaan mo muna akong mag-isa. Patawarin mo ako, Maria. Kung gusto mo, sampalin mo ako, saktan mo ako, suntukin mo ako. Gawin mo lahat ng gusto mo sa akin, tatanggapin ko lahat yun. Kung yun ang ikagagaan ng pakiramdam mo. Wala namang mababago kahit na gawin ko yun sa'yo. Wala na ang pagkababae ko. Nakuha mo na ng ganun-ganun lang. Naramdaman ko na yun ang unang beses mo. Kaya nga patawarin mo ko, Maria. Ibig sabihin lang nun ay hindi ka nga talaga nakipagrelasyon sa iba. Mula nung maghiwalay tayo. Hindi yun ang tagpong pinapangarap ko. Para sa unang pagkakataong ibibigay ko ang sarili ko sa lalaking mahal ko. Ngayon wala na. Nasira na ang lahat. Sinamantala mo ang pagkakataong yun. Hindi, Maria. Huwag mong isipin yun. Ginusto ko lang na iligtas ka, pati na ang buhay ko. Dahil aanin mo ang pagkababae mo. Kung kinain ka na ng mga aswang na yun. Kung pinatay na nila tayo. Sana nga pinatay na lang nila ako. Dahil hindi ko matanggap ang nangyayaring ito sa akin. Maria, huwag kang mag-alala. Makakatakas din tayo dito. At pag nangyari yun, papanagutan ko ang nangyari sa atin. Paano nga? Saka kailan? Kapag napagsawaan mo na ang pagkababae ko, kapag nakuha mo na ng gustuhan natin sa akin, kung kailan wala na akong mukhang mahiharap sa'yo. Sa kabila ng pagtanggi ni Maria, pinilit kong yakapin siya. Gusto kong maramdaman niyang mahal ko siya, kahit na sa ganoong paraan may namagitan sa amin. Para sa akin, ay hindi nababawasan ang pagkababae niya. Nang gabing yon, hinayaan ko lang na makatulog si Maria. Alam namin na nasa resort kami na puro aswang ang nakapaligid. Pero tiyak kaming ligtas kami ng gabing yon. At sa mga susunod pang gabi, hindi nila kami papatayin hanggat hindi nagbubunga ang ginawa namin ni Maria. Kaya kahit na may mga kaluskus kaming naririnig sa labas ng kwarto namin, maging huni ng mga hayop na pinapatay nila, hinahayaan na lang namin. Kahit paano, ay nawala ang takot namin ni Maria. Alam kong nasa panganib pa rin kami, subalit nakatulog pa rin ng gabing yon. Kinabukasan, nagising ako sa muling pagbukas ng aming kwarto. Iniluwa ng pintuan si Mang Umpong. Nakangiti ito habang inaabot sa akin ang isang basket. May takip na puting tela sa ibabaw nun. Kaya hindi ko alam kung ano ba ang laman ng basket na dala niya. Pagkain yung dalawa. Kagabi pa kayo hindi kumakain. Salamat, Mang Umpong. Sige na, buksan mo na. Kumain na kayo ng asawa mo. Bago ko buksan ang pagkaing dinala ng matandang lalaki, ay ginising ko muna si Maria. Nang makabangon na ito, saka ko binuksan ang basket na pinaglalagyan ng pagkain. Halos maduwal kami ni Maria pagkakita namin sa pagkaing dala ni Mang Umpong. Sariwang karne
at sariwang dugo ang pagkaing dala niya. Hindi po namin kakainin to. Hindi po kami aswang na kagaya nyo. Kakainin nyo yan. Dahil yan lang ang pagkain ngayon. Kahit pilitin mo kami, hindi mo kami mapapakain yan. Huwag ka nang magmatigas pa, Paulo. Dahil hindi mo gugustuhin. Magalit ako sa'yo. Sinenyasan ni Mang Umpong ang isa sa kanyang mga alagad na lalaki. Kaya pumasok ito sa loob ng kwarto. Inutusan siya ni Mang Umpong na muling itali si Maria sa papag nilang higaan. Hanggang hindi mo kinakain yan, hindi ko papakawalan si Maria. Huwag mo sasaktan si Maria. Maawa ka sa kanya. Kung ganon, sumunod ka sa gusto ko at walang mangyayari sa kanya. Hindi ko nga kayang kumain ng hilaw na karne. Lalong hindi ko kayang uminom ng sariwang dugo. Kung ganon, si Maria ang parurusahan ko. Gawin mo na ang inuutos ko, Bugnoy. Agad na umakyat si Bugnoy sa ibabaw ni Maria habang si Paulo ay hawak at pinipigilan ng iba pang mga alagad ni Mang Umpong. Matapos na makadagan ito sa katawan ni Maria, nagpalit ito ng anyo bilang aswang. Nang akmang lalapit na ang mga mukha nito sa leeg ni Maria, doon na ako nagdesisyon na sundin ang nais ng matandang aswang. Sige na, sige na! Gagawin ko na ang gusto mo! Huwag niyo na lang kalawin si Maria! Nakikiusap ako! Madali ka naman palang kausap. Pinahihirapan mo pa kami. Pikit mata kong kinain ang sariwang karne at ininom ang isang basong dugo. Halos mahimatay ako sa sama ng lasa nito. Pero matapos kong gawin, pinakawalan na din nila si Maria. Bakit ba ginagawa mo to sa amin? Ano bang kasalanan namin sa inyo? Wala kayong kasalanan sa amin. Subalit ang mga taong kagaya ninyo, malaki ang kasalanan sa amin. Pinatay ng mga tao ang asawa at anak ko. At bilang ganti ko sa mga tao, kayo naman ang pahihirapan ko. Pero hindi kami ang pumatay sa asawa at anak mo. Ang lolo mo at lolo ni Maria ang pumatay sa asawa at anak ko. Sino ba talaga kayo? Gusto mo malaman ang totoong pagkatao ko? Tumingin kayo mabuti. Nagbago ang anyo ni Mang Umpong. Naging isang mas matandang lalaki siya. Nasa tansya ko ay nasa 70 taong gulang na. Kahit na matanda na ito, matagal ko na ding hindi nakita. Alam kong si Mang Ambo ang lalaking nasa harapan ko. Mang Ambo? Mang Ambo, kayo ba talaga yan? Ako nga ito, Paulo. Ako si Ambo, na dating kapitbahay ninyo. Buhay pa pala kayo? At patuloy na nag-aasik ng kasamaan? Lahi kami ng mga aswang. Pero pinili naming mabuhay ng normal sa baryo. Alam mo yan, dahil wala kaming sinakta na kahit sinong tao. Pero pinatay ng lolo mo ang asawa ko. Kung ganun, ang asawa niyo ang aswang na sumalakay sa bahay namin nung buntis ang nanay ko sa bunsong kapatid ko. Ang asawa mo din ang pumatay sa sanggol na ipinanganak ng nanay ko. Kaya pinatay siya ng lolo ko. Kayo ang unang nanakit sa pamilya ko. Kayo ang unang sumira sa buhay namin. Kahit 7 taong gulang pa lang ako nun. Pero alam ko na ang nangyari sa paligid ko. Pagkatapos ngayon, ay kayo pa ang may ganang magalit at pahirapan kami. Tunay ngang kampon kayo ng demonyo. At ang dugong nananalitay sa inyo ay mula kay Satanas. Hindi ang asawa ko ang sumalakay sa inyo, kundi ibang aswang.
Si Elsa, ang aswang niya yun. Napamangkin ang asawa ko. Nakitira lang siya sa amin noong mga panahong yon. Bakit ang asawa mong huling kasama ng nanay ko? Bago siya mamatay? Ipinagtanggol lang ng asawa ko ang nanay mo. Naggaming yun, palabas kami ng bahay nun. Patungo kami sa gubat upang doon humanap ng makakain. Nang makita namin si Elsa na umaaligid sa bahay niyo. Nilapitan namin siya at pinigilan dahil nga nangako kami at ang mga kalahi ko na hindi kami mananakit ng tao. Subalit, hindi na nakapagpigil pa si Elsa dahil napakabango ng buntis sa aming mga pag-amoy. Tila ba isa silang masarap na pagkain. Isa pa, may sakit si Elsa noon. Ang dugo at laman ng isang sanggol ay mabisang gamot sa sakit namin mga aswang. Kaya nga, kahit na anong pigil namin sa kanya, ginawa pa din niya yun sa nanay mo at sa'y pinagbubuntis niya. Huwag mong ibaling sa ibang kasalanan yun ng asawa mo. Dahil nakita kita. Hawak mo sa dalawang kamay ang kapatid ko nun. Wala na siyang buhay at duguan. Hindi ko nakita ang sinasabi mong Elsa ng gaming yun. Pinilit hinahin ni Elsa ang katawan ng nanay mo palabas ng bahay niyo. Doon na dinugo ang nanay mo sa katuluyang nakunan. Pagkatapos doon, nawalan ng malay ang nanay mo. Mula sa loob ng tiyan ng iyong ina, dinukot niya ang sanggol. Ang pumipigil kay Elsa na gawin yun ay asawa ko. Ngunit sadyang malakas si Elsa kaysa sa asawa ko. Dahil buntis din siya ng mga panahong yun. Nang makita kong nasasaktan ang asawa ko, kinuha ko siya at inilayo kay Elsa. Doon niya na nagawa ang masamang plano niya sa nanay mo. Pinatay niya ito at saka kinain ang puso at atay at lamang loob. At sa kanya isinulod ang sanggol sa sinapupunan ng nanay mo. Nang magsawa na siya sa pangingilain, iniwan niya ang nanay mo na wala ng buhay. Nilapitan namin ang iyong ina. Saka kami humingi ng tawad sa kanya. Binuwat ko ang dugo ang sanggol. Saka humingi din ng tawad sa kanya. Yun ang tagpong naabutan nyo ng pamilya mo, ng lolo mo at ng tatay mo. Kaya ang akala nyo ay kami ang pumatay sa nanay mo. Kahit na anong paliwanag namin doon, hindi kami pinakinggan ng pamilya mo. Pinatay pa rin ang lolo mo ang asawa ko. Nakaligtas lang ako sa kanya dahil nakatakas ako. Kasinungalingan lahat ng sinasabi mo. Sinungaling ka! Hanggang ngayon, hindi pa din kayo naniniwala. Sinasabi ko na nga sa iyo ngayon ang buong katotohanan. Kung gano'n, nasan si Elsa? Ang sinasabi mong pumatay sa nanay ko, nasan siya? Pinatay ko siya dahil siya ang dahilan ng pagkawala ng asawa at anak ko. Sa kanya ko ibinuhos ang lahat ng galit na nararamdaman ko. Kung totoo lahat ng sinasabi mo, paano kayo napunta sa lugar na to? Buhat nang mamatay ang nanay mo, tinugis na kami ng mga tao. Kahit na mga kalahi kong walang kasalanan ay pinapatay ng lolo mo, basta't malaman niyang aswang. Kaya nga, pinili namin magtago sa lugar na ito para hindi mapagkamala ng mga taong napadpad dito na mga aswang kami. Ipinatuyo namin ang lugar na ito na para bang isang resort. Sa ganun, walang mag-iisip na masama sa amin. Ngunit nang malaman kong ikaw si Paulo, na apo ng lalaking pumatay sa asawa ko, nagbago ang lahat. Bumalik ang sakit ng nakaraan. Kaya gusto kong gumanti sa inyo. Paano mo nalamang ako si Paulo? Na anak ng taong gusto mong paghigantihan? Nang makita kita sa pampang, basang-basa ka at walang balay. Totoong ginusto kong tulungan ka. Dahil tulad na sabi ko sa'yo, hindi ako tunay na masama. Pero nabubuhati na kita. Nalaglag mula sa iyong bulsa
ang iyong pitaka. Doon ko nakita ang pagkakakilanlan mo sa mga larawan sa pitaka mo. Kaya natiyak kong ikaw si Paulo, na apo ng taong kinamumuhian ko. Kaya nga, ulang pa ang lahat ng ito para sa kabayaran ng kasalanan ng pamilya mo sa pamilya ko. Kalahi mo pa din ang naunang nagkasala sa amin. Dahil tulad na sabi mo kanina, pamangkin ng asawa mo si Elsa, di ba? Ang totoong aswang na pumatay kay nanay. Tama ka. Pero mali ang ginantian nyo. At idinamay pa ng lolo mo ang anak ko. Pati na ang ibang mga kalahi ko. Kung ganun, lahat ng to ay bunga ng matagal ng gantian ng pagpatay ng aswang at mga tao laban sa isa't isa. Matitigil lamang ito kung mauubos niyong patayin ang buong lahi namin sa lugar na ito. Dahil hanggat nabubuhay kami at hanggat may natitirang buhay sa lahi niyo, tuloy-tuloy ang gantian at patayan na mangyayari. Pero kung ibibigay mo sa akin ang sanggol na hinihingi ko, tatapusin ko na ang sigalot na ito. Ititigil ko na ang pagganti sa pamilya mo. Matapos ang mahabang litanya, umalis na si Mang Umpong, pati na ang mga kasama niya. Hindi na ako muling nakapagsalita pa, kundi natulala sandali. Hindi ganun kadali ang hinihingi niya sa akin, lalo na at nadadamay si Maria. Ayos ka lang ba, Paulo? Nasusuka ka pa ba? Hindi na, Maria. Salamat sa pag-aalala mo. Ikaw ayos ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan sa pagkakatali mo? Hindi naman ganun kasakit. Ikaw ang inaalala ko ngayon. Jack na hindi kanya titigilan hanggat hindi natin naibibigay ang gusto niya. Hindi na natin susundin ang gusto niya, Maria. Lalaban tayo sa kanya. Sa sandaling lapastanganin ka ulit niya. Handa kong ibigay sa iyong sarili ko, Paulo, ng paulit-ulit. Pero hindi sa ganitong paraan. Hindi agad ako nakapagsalita sa sinabi niyo ni Maria. Buong akala ko ay puro galit lang ang nararamdaman niya sa akin. Ibig bang sabihin, may natitira pang pagmamahal sa puso mo para sa akin, Maria? Oo, Paulo. Inaamin ko hanggang ngayon mahal pa rin kita. Kaya nga hanggang ngayon hindi pa ako nag-aasawa. Dahil hindi ko kayang ibigay ang puso ko sa iba. Nangilid ang luha ko sa aking mga mata. Hindi ko inaasahan na maririnig ko yun kay Maria. Mahal na mahal kita, Maria. Pangako ko sa iyo makakaalis tayo sa lugar na to. Ligtas tayong makakaalis dito. Kasama mo ako sa laban na to hanggang dulo. Hindi kita iiwan, Paulo. May naisip na akong paraan para makaalis tayo dito. Anong pamamaraan yon, Paulo? Nilapitan ko ang bintana ng aming kwarto. Inumpisan kong sirain ang bintana na yon gamit ang tinidor na naiwan nila. Kinalas ko ang tornilyo ng bintana. Dahan-dahan lang ang naging pagkilos ko upang hindi makagawa ng anumang ingay. Nang matanggal ko na ang panara ng bintana, saka ko itinali ang dulo ng kumot sa bahaging pinagtanggalan ng tornilyo sa bintana. Ang kabilang dulo nito ay siyang inilaylay ko upang magamit naming daanan pababa sa lupa. Inuna kong padaanin si Maria, pagkatapos ay sumunod ako sa kanya. Matagumpay kaming nakalabas ng kwarto. Subalit sa paligid ay maraming nagkalat na alagad ni Mang Umpong. Mabuti na lamang at dinala ko ang tinidor na ginamit ko kanina. Ito ang naging sandata ko sa kanila. Habang nakatalikod sila, isa-isa kong itinarak sa leeg nila ang tinidor na dala ko hanggang sa bumulagta sila sa lupa. Huwag ka lalayo sa tabi ko. Sumunod ka lang sa paglalakad ko. Oo, dito lang ako sa likod mo, Paulo. Saka Maria,
Kumuha ka ng bato na maaaring pamukpok sa ulo ng mga demonyong aswang na to. Hindi man yun makakapatay sa kanila. Kahit paano, panlaban na din yun. Sinunod ni Maria ang sinabi ko sa kanya. Hanggang sa makarating kami sa likod ng malaking tarangkahan na daan patungo sa gubat. Laking tuwa ko nang makita kong nakabukas ang pinto ng tarangkahan. May isang nagbabantay doon, subalit abala sa pagdidilig ng mga halaman. Sinamantala ko ang pagkakataon na yon. Habang nakatalikod siya, kumuha ako ng malaking bato mula sa lupa. Inihampas ko yon ng ubod lakas sa ulo niya. Dahilan para mawalan ito ng malay tao niya. Dahil doon ay malaya kaming nakalabas ng pinto ni Maria. Nagtatakbo kami sa pangpang ng dagat. Subalit dahil sa takot na makita kami ng iba pang alagad ni Mang Umpong, pinasok namin ni Maria ang kagubatan. Lakad at takbo ang ginawa namin, makalayo lamang sa resort. Nang sa tingin namin ay nakalayo na kami, naupo na kami sa mahabang punong kahoy na nakatumba sa lupa. Habol ang aming hinga dahil sa pagod. Paolo, saan na tayo pupunta ngayon? Anong plano? Hindi ko na din alam. Pero malaga, nakaalis na tayo sa loob ng resort. Natitiyak ko sa mga oras na to. Nalaman na ni Mang Umpong ang pagtakas natin. Malamang, hinahanap na nila tayo. Dapat makahanap tayo ng mapagtataguan. Dahil tiyak na hahanapin nila tayo. Paano kung mahanap nila tayo dito sa gubat? Matagal na silang namumuhay dito. Kaya kahit ang kagubatan na to, kabisado nila. Ilang sandali pa, habang nagpapahinga kami ni Maria, ay may narinig akong kaluskos sa paligid. Inilinga ko ang paningin ko, subalit wala akong nakita. Kinakabahan ako ng mga sandaling yon. Anong ingay yun, Paolo? Hindi ko din alam. Baka mga alagad yan ni Mang Umpong. Anong gagawin natin? Halika, umalis na tayo dito. Hinawakan ko ang kamay ni Maria. Sabay kaming tumakbo sa kagubatan. Subalit tila sinusundan kami ng mga kaluskos sa paligid. Kaya mas binilisan namin ni Maria ang pagtakbo. Hindi namin inalintana ang mga sangang nakahambalang sa daan. Teka, sandali lang, Paolo. Pagod na ako. Hindi tayo pwede magpahinga, Maria. Mahahabol nila tayo. Pero pagod na talaga ako. Kinakapos na ako ng hininga. Pilitin mong kayanin, Maria, para sa kaligtasan natin. Halika na, lumakad na tayo. Sinundan nila tayo kaya hindi tayo maaaring magpahinga ng matagal. Nang ihahakbang ko ng muli ang mga paa ko, isang kamay ang pumigil sa aking mga balikat. Dahil doon, sunod-sunod na kaba ang naramdaman ko. Dahan-dahan akong humarap sa gawing likuran ko upang makita ko kung sino ang nagmamay-ari ng kamay na humawak sa balikat ko. Ngunit hindi ko inaasahan kung sino ang makikita kong kanina pang sumusunod sa amin ni Maria. Alan! Anak ng putya! Ikaw nga, Alan! Ako nga, pare. Kanina ko pa kayo sinusundan eh. Kaya lang ang bilis yung maglakad eh. Akala kasi namin yung mga aswang ang umahabol sa amin ni Maria. Totoo nga pala, ang mga aswang sa lugar na to. Paano mo nalaman ng mga aswang sa lugar na to? Saka teka nga, pare. Paano ka nakapunta dito at anong nangyari sa'yo pagkatapos lumubog ang barkong sinasakyan natin? May panahon para sagutin ko ang lahat ng mga tanong mo. Pero sa ngayon, umalis na muna tayo sa lugar na to. May bangkang naghihintay sa atin sa pampang. Magmadali na tayo. Baka abutan tayo ng mga aswang. Hindi na ako muli pang nagtanong kay Alan. Sumunod lang kami ni Maria sa sinabi niya. Tinahak namin ang masukal na daan ng kagubatan. Hanggang sa nakarating kami sa pangpang. Doon ay nakita ko ang isang matandang lalaki na nakatayo malapit sa isang bangka. Kahit na nakatalikod ang lalaking ito, kilalang kilala ko siya dahil siya ang lolo ko. Patakbo kong lumapit sa kanya. Sa kabuong sabik ko siyang niyakap. Lo!
Lo, salamat nandito kayo, Lo. Salamat po. Apo ko, akala ko'y napahamak ka na. Mabuti na lamang at ligtas ka. Pasensya na po kayo, Lolo Gaspar, Paulo. Pero mas makakabuti po kung umalis na po muna tayo dito. Sa bahay na lang po natin ituloy ang kamustahan. Baka po abutan tayo ng mga aswang na humahabol kina Paulo at Maria. Mabuti pa nga mga apo. Sige na, sige na. Sumakay na kayo sa bangka, magmadali kayo. Naunang sumakay si Lolo sa bangka. Kasunod ay si Alan. Inilalayan niya si Maria para makasakay din sa bangka. Nang ako na ang sasakay sa bangka, bigla itong tumagilid, saka unti-unting tumaob. Dahil doon, lahat kami ay nahulog sa tubig. Isa-isa kaming umahon mula sa tubig, pabalik sa pangpang. Nang ganap na kaming nakaahon sa tubig, doon ko napansin ang isang pamilyar na nilalang, hindi kalayuan mula sa kinaroroonan namin. Mang Umpong, hayop ka. Demonyo ka talaga. Sinong Umpong, apo? Si Mang Ambu po, Lolo. Subalit ng panggapusang Umpong ang pangalan niya. Nagawa niya rin pong baguhin ang anyo niya. Siya ba si Ambo, na asawa ng pumatay sa nanay at kapatid mo? Opo, Lolo. Asan siya, apo ko? Buhay pa pala ang demonyong yan. Ayun po siya, Lo. Sa gawing kanan po. Nang sandaling yon, unti-unti nang lumapit sa amin si Mang Umpong, patungo sa kinaroroonan namin ng mga kasama ko. Akala niyo talaga ay matatakasan niyo ko? Nagkamali kang pinigilan mo pa kaming makaalis sa lugar na ito, Ambo. Ikaw ang dahilan ng pagtaob ng aming bangka. Ngayon, sa pagkakataong ito, titiyakin ko sa iyo na mamamatay ka na! Nagpapatawa ka ba, Gaspar? Kung doon, hindi mo ako napatay. Ngayon pa kayang matanda ka na. Bakit hindi mo subukan na matandang sinasabi mo? Sige! Tignan ko lang kung kaya mo pang labanan ang medalyong ko! Hindi ako lumalaban sa uugod-ugod na at sa matandang nakatungkod na. Ang sumunod na pangyayari ang hindi ko inaasahang magaganap. Ang tungkod ni Lolo naging isang sanga ng baging, kasabay nun ng pagliwanag ng suot niyang medalyon. Subalit kahit na ipinakita na ni Lolo ang kanyang kapangyarihan, hindi pa din talaga natinag si Mang Umpong. Sa halip na matakot, malakas na tawa pa ang pinakawalan niya. Kahit na may kapangyarihan ka pa, kahit gaano ka pa kalakas at magtulong-tulong kayo, hindi niyo ako kaya. Alam mo kung bakit? Tumingin kayo sa inyong likuran. Pagtingin ko sa aking likuran, nakita ko ang mga empleyadong nagtatrabaho sa resort ng matandang aswang. Lahat sila ay mga aswang at papalapit na sa amin. Lo, paano na po ito? Ano pong gagawin natin? Ang dami po nila. Hindi niyo po kayang labanan silang lahat, Lo. Magtiwala ka sa akin, Apo. Makakaya kong paslangin ang lahat ng mga kampo ng demonyo. Sige na, magmadali kayo. Magtungo kayo sa nakataob na bangka. Subukan niyong itihaya ulit yun. Ako na ang bahalang humarap sa mga diablong buwang na ito. Hindi ko kayang tiisin ang lolo ko na lumaban ng mag-isa. Kaya naman, nanatili ako sa tabi niya at hindi ako pumunta sa bangka. Samantalang sila Alan at Maria, sinusubukan ng itihaya ang tumaob na bangka. Makakaabala ka lang, Paulo. Hayaan mo na akong lumaban na mag-isa. Sige na, Apo. Tumabi ka na. Kayang-kaya ko na ito. Maniwala ka. Kahit nalabag sa loob ko, tumabi ako. Hinayaan ko ang lolo ko.
Samantalang unti-unting lumalapit ang mga aswang kay Lolo, ay mas lalong lumakas ang kaba ko. Natatakot ako para sa kaligtasan niya. Subalit siya ay nanatiling kalmado lang at naghihintay sa pagsugod ng mga aswang. O ano? Ano pang hinihintay niyo mga alagad ko? Sige na! Tapusin niyo na ang matandang yan! Tagtarin niyo ng pinong-pino! Dahil doon ay mas mabilis ang naging pagkilos ng mga aswang. Sumugod sila kay Lolo. Subalit, bago pa sila makalapit, muling lumiwanag ang kanyang suot-suot na medalyon. Naglabas yun ng nakakasilaw na liwanag. Pagkatapos ay lumakas ang hangin. Ang lahat ng mga buhangin sa paligid ni Lolo ay nagliparan na mistulang ipo-ipo. Dahilan para ang mga mata ng kampon ng mga demonyo ay mapuwing. Sinamantala yon ni Lolo. Ginamit niya ang kanyang makapangyarihang tungkod na naging mahabang baging. Umulupot yon sa mga tauhan ni Mang Umpong, saka isa-isang tumilapon sa iba't ibang direksyon. Bagamat lahat sila ay natumba, subalit buhay at malakas pa din sila. Bumagong kayo mga kampon ko! Huwag kayong magpatalo sa isang matandang hukluban! Isa-isang bumangon ang mga kampon ni Mang Umpong. Kasunod noon ay ang pagbabago ng mga anyo nila. Ang kanilang anyong tao ay napalitan ng nakakatakot at nakakadiring anyo. Maiitim ang mga balat na binabalutan ng makakapal na itim na balahibo. Mahaba at matutulis ang mga kuko na animo ay patalim. Ang mga pangil nila ay nagngangalit, kasabay ng pagtulo ng malagkit at mabaho nilang laway na may bahid pa ng dugo. Ang mga mata nila ay nagkulay pula na tila nagbabagang apoy. Mas bumilis ang kabang nararamdaman ko. Nag-aalala ko para sa kaligtasan ng lolo ko. Lo! Mag-iingat po kayo! Tangulang ang isinagot ni Lolo sa akin. Pagkatapos ay matapang niyang hinarap ang mga papalapit na mga aswang. Naganda si Lolo Gaspar sa pagsalakay nila. Hinubad niya ang kanyang makapangyarihang medalyon, saka itinaas yun lampas sa kanyang ulo. Saka umusal ng orasyon at dasal. Pagkatapos nun, ay lumiwanag ng gusto ang medalyon. Ipinulupot niya yon sa baging na hawak niya. Dahil doon, nagliwanag palalo ang baging at mas humaba pa ito. Kaya hindi na makalapit ang kampon ng kadiliman. Dahil bawat tamaan ng baging na hinahagupit niya ay tumitilapon talaga. Bagamat muli silang bumabangon, inulit lang ni Lolo ang ginagawa niyang pag-atake. Ngunit sa paulit-ulit na yon, labis na ang pagod na nararamdaman niya. Kailangan niyang makaisip ng mas malakas na paraan para tuluyang mapuksa ang mga aswang na sunod-sunod na umaatake sa kanya. Ano, Gaspar? Pagod ka na ba? Hindi mo na makaya? Matanda ka na talaga. Mabuti pa ay sumuko ka na. Dahil kamatayan lang din ang paroroonan mo. Nagkakamali ka mo. Hindi ako mamamatay sa ating dalawa, kundi ikaw at ang mga kampon mong demonyo. Doon ay mas lalong ibinuhos ni Lolo ang kanyang buong lakas. Pinaikot niya ang kanyang sarili, kasabay ng tangan niyang baging na umikot din. Nakalikha siya ng ipo-ipo. Lahat ng mga aswang na natatamaan ng baging ay tumitilapon sa malayo. Ang mga buhanging sumasama sa ipo-ipo ay tila apoy na pumapaso at sumusunog sa mga katawan ng mga aswang, hanggang sa tuluyan silang matupok at mamatay. Ngayon, Ambo, ikaw na lang ang natitira.
Patay na ang lahat ng mga alagad mo. Kaya humanda ka na din sa kamatayan mo! Walang inaksayang sandali ang lolo ko. Ipinulupot niya ang baging sa katawan ng matandang si Mang Ambo na nagpanggap bilang Mang Umpong. Pagkatapos ay pinagulong yun ni lolo palapit sa kanya. Nang mailapit na sa kanya ang katawan ng matandang aswang, ay sa kanya ikinintas dito ang kanyang mahiwagang medalyon. Malakas na napasigaw ang aswang. Kasunod ay ang matinding liwanag ng medalyon. Kasunod ay ang malakas na pagsabog ng katawan ng matandang aswang kasama ang medalyon. Labis ang saya ko ng mga sandaling yon. Sa wakas, wala na ang mga aswang sa isla. Makakapamuhay na kaming payapa mula ngayon. Wala na ang medalyon ni lolo, pero wala na din ang lahi ng mga aswang na kumitil sa buhay ng nanay ko. Halika na, Apo. Umuwi na tayo. Opo, lolo. Gusto ko na din pong makita si lola. Nag-aalala na sa'yo ang lola mo. Mabuti na lang po talaga. At nakita po kami ni Alan sa kagubatan. Dahil kung hindi po, baka napatay na po kami ni Maria ng mga aswang na yun. Ay, teka sandali. Alan, paano mo nga pala nakilala ang lolo ko? Mapalad lang ako dahil sa napadpad ako sa dalampasigan malapit sa mismong daungan ng barko. Doon ay nakita niya ako at nagtanong. Nakilala ko siya, na lolo mo siya, dahil doon sa larawan na ipinakita mo sa akin. Susunduin sana kita sa daungan ng barko, subalit nabalitaan ko ang paglubog ng barkong sinakyan niyo. Kaya nang lumapit ako kay Alan para sana magtanong, ay nalaman kong kaibigan mo siya. Labis akong nag-alala dahil nga hindi kanya kasama. Kaya isinama ko siya pa uwi sa bahay natin. Saka nagplano kaming hanapin kayo. Ilang isla na din ang napuntahan namin ni Alan. Mahanap ka lang, Apo. Yun nga ang huling isla na pinuntahan namin. Mabuti na lamang at hindi kami nahuli ng dating, kundi baka napatay ka na ng ambo na yon. Salamat, Alan. Salamat po, lolo. Oo nga pala. Paano kayo nagkita ni Maria? Doon po, lo, sa may barkong papalubog na. Pero nung binalikan ko po siya, wala na po siya doon kasi pinuntahan ko po si Alan. Tapos yun nga po, nung mapadpad po ako doon sa isla, doon din po pala siya napadpad. Hanggang sa yun, nalaman namin na pugad po yun ng aswang, kaya nagtulungan na po kaming dalawa kung paano po makakatakas. Matagal ka ding nawala sa baryo natin, Maria. Isang pambihirang pagkakataong nagtagpo kayong muli ng apo ko. Tama po kayo, Lolo Gaspar. Mabuti na lang po. At si Paulo po ang nakasama ko. Bakit naman? Ano bang ibig mo sabihin? Marami po kasing hindi inaasahang pangyayari habang naroon po kami sa resort sa lugar po ng mga aswang. Agad kong pinutol ang sasabihin ni Maria. Baka kasi kung ano pa ang masabi niya. Maria, siguro sa bahay na lang natin ituloy ang pag-uusap. Pero Paulo... Oo nga naman, Maria. Baka mamaya may natitira pang aswang dito at sumalakay pa sa atin. Tama si Alan, Maria. Kaya umalis na tayo dito. Tara na. Nako, gusto mo lang yatang wag pag-usapan yun eh. Hindi naman sa ganon. Teka nga, ano ba ang tungkol doon? Lolo Gaspar, may nangyari po sa amin habang bihag po kami ng mga aswang. Kaya dapat po akong panagutan ni Paulo. Ano ka mo? Teka, nangyaring ano ba? Lolo naman eh, kailangan pa po bang ipaliwanag yun? Sinipingan po ako ng apo nyo, kaya kailangan niya akong panagutan. Ano ka mo? Totoo ba yun? Opo, lolo eh. Jesus Mar Joseph, nasa piling na nga kayo ng mga aswang, nagawa mo pa yan.
Pero kung ganon, sige. Magmadali na tayo. Umuwi na tayo. Matutuwa ang lola mo niyan. Si Maria talaga ang gusto ng lola mo para sa'yo. Wala na akong masabi ng mga sandaling yon. Napakamot na lang ako sa ulo habang sumakay kami sa bangkang di motor. May pahabol pang ibinulong sa akin si Alan. Hanep, timba ka talaga, pre. Biruin mo. Tama ang sabi ni Lolo Gaspar eh. Nasa teritoryo na kayo ng mga aswang eh, no? Nagawa mo pang dumali. Hoy Alan, tumigil ka. Hindi yang iniisip mo ang nangyari sa amin. Huwag ka na magpaliwanag, pre. Alam ko na yan. Basta, bestman ako sa kasal mo, ha? Pag di mo kinuwang bestman, sasalaksakin ko nga lang alam mo. Sira ulo ka talaga. Tara na nga, umalis na tayo. Hindi na namin pinag-usapan ni Maria ang nakaraan. Sapat na ang mga nangyari sa amin sa resort para mapatunayang mahal pa namin ang isa't isa. Marami man ang aming pinagdaanan. Minsan man kaming pinaghiwalay ng kapalaran. Subalit tadhana pa rin ang gumawa ng paraan upang pagtagpuin muli kami para sa ikalawang pagkakataon ng aming pag-iibigan. Dito na po nagwawakas ang kwento ko. Sana po ay may natutunan kayong aral at maraming salamat po sa pakikinig. May mga pangyayaring hindi natin inaasahan, ngunit nagaganap sapagkat ito ang totoong itinadhana para sa dalawang pusong minsan ay nasaktan at nasugatan upang paghilumin ang sugat ng nakaraan para sa masaya at pinapangarap na magandang bukas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain nawa tayo